Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at nararamdaman niyang magaling na siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Tampok ngayon sa ating ebanghelyo ang pananampalataya at habag. Ang babaeng 12 taon nang dinurugo at ang muling pagkabuhay ng anak ni Jairo. Makikita sa dalawang tagpong ito ang kahalagahan ng pananalig para makamit ang himala. Naging daan ang pananalig na ito para dumaloy sa babae at sa anak ni Jairo ang habag ni Kristo. Itinuturo rin ang buhay ni San Blas, isang obispo at martir, ang tungkol sa pananampalataya at habag. Nang nabubuhay pa siya rito sa lupa, maraming himala ng paggaling ang iniuugnay sa kanya. Nang dakpi na siya dahil sa pananampalataya, may isang ina na nagdala ng kanyang anak na nabarahan ng tinik sa lalamunan kay San Blas. Kahit nasa gipit na kalagayan ng obispo, nahabag siya sa mag-ina at pinagaling ang bata. Itinuturo ng ating ebanghelyo at ng buhay ni San Blas na sa gitna ng pagsubok at sakit, patuloy pa rin dapat tayong magtiwala sa Diyos at maging daluyan ng kanyang grasya. Tulad ng babae, tinatawag tayong lumapit kay Jesus ng may buong pananampalataya. Tulad ni San Blas, tinatawag tayong maging instrumento ng kagalingan at habag. Sa paanong paraan mo ipinapakita ang iyong pananampalataya at pagiging daluyan mo ng grasya sa iyong kapwa?